Napansin mo na ba na kapag mas naghahabol ka sa trabaho, mas hindi ka umuunlad? Sinabi ito ni Solomon, libu-libong taon na ang nakalilipas at sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa prinsipyong ito na napakaraming tao ang nabubuhay na nakulong sa utang, pagkabalisa at kawalan ng layunin. Ngayon ay ibubunyag ko ang sikreto ni Solomon sa paggawa ng pera, isang lihim na nakatago sa kayamanan ng Biblia, sa tunay na karunungan sa Biblia at nagpapaliwanag kung bakit ang ilan ay nakakamit ng kasaganaan sa pananalapi, kalayaan sa pananalapi at maging ang pangmatagalang kayamanan, habang ang iba ay patuloy na namumuhay na parang mga alipin noong sila ay ipinanganak upang mag-isip tulad ng mga hari. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi kailanman nilayon ng Biblia na umasa ka lamang sa trabaho, na mayroong isang lumang prinsipyo ng edukasyon sa pananalapi, pamamahala sa pananalapi, pag-iisip ng negosyante at may layuning kayamanan na may kakayahang palayain ang sino mang nag-a-apply ng turong ito ni Solomon. Ilang beses ka nang naghanap ng trabaho, kung kailan ang kulang ay ang karunungan, disiplina, pangmatagalang pananaw, at bagong paraan ng pagtingin sa pera bilang kasangkapan ni Solomon. Isipin sa isang sandali, gisingin ang iyong sariling maunlad na pag-iisip, humiwalay sa paglilimita sa mga paniniwala tungkol sa pera, pamumuhay ng may kalayaan sa pananalapi, pagpaparami ng kayamanan sa pamamagitan ng kasipagan, pagiging maagap at layunin katulad ng itinuro ng mga kawikaan, Ecclesiastes, Joseph sa Ehipto at Daniel sa Babylon. Isipin ang pag-unawa kung bakit ang matalino ay umuunlad habang ang nagmamadali ay nawawala. Ngayon ay matutuklasan mo kung ano ang walang nagsabi sa iyo tungkol sa sikreto ni Solomon. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo ang landas na naghihiwalay sa kayamanan ng Biblia mula sa modernong pagwawalang kilos. Manatili sa akin dahil isa ka na lang payo sa pagbabago ng iyong buong kwento sa pananalapi. Ang kaunlaran sa pananalapi ay nagsisimula kapag naunawaan natin na ang Biblia ay hindi lamang isang espiritual na aklat, ngunit isang malalim na gabay sa praktikal na karunungan. Itinuro ni Solomon na ang tunay na kayamanan ay ipinanganak mula sa karunungan sa Biblia, hindi lamang sa ordinaryong gawain. Sa kawikaan, nilinaw niya na ang may layuning kasaganaan ay bunga ng kaunawaan, pangitain at maunlad na pag-iisip, mga prinsipyong nananatiling may kaugnayan sa ngayon. Isipin ng isang tao na gumugol ng kanilang buong buhay sa paghabol sa isang trabaho, nang hindi nalalaman na ang susi ay nasa nakalimutang mga simulain ng Diyos. Ilang beses mo bang binaliwala ang tawag na ito ng karunungan ni Solomon nang hindi mo namamalayan? Nang sabihin ni Solomon na ang karunungan ay mas mahalaga kaysa ginto, ipinakikita niya na ang kaunlaran sa pananalapi ay bunga ng isang pusong nakahanay sa integridad at layunin. Noong sinaunang panahon, naunawaan ng matatalinong ina, asawa at kababaihan na ang pangmatagalang kayamanan ay nagmumula sa disiplina at kasipagan. At kung nakikita ni Solomon ang buhay mo ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa paraan ng paghabol mo sa pera? Marahil ay ipaalala niya sa iyo na hindi ang trabaho ang nagdudulot ng kalayaan sa pananalapi, ngunit ang mindset na dala mo. At tiyak dito, nagsisimulang magbago ang paglalakbay. Ang Biblia ay nagsisiwalat na ang kasaganaan ay parehong espiritual at praktikal na landas, kung saan ang pera ay isang kasangkapan lamang sa mga kamay ng mga natututong gamitin ito ng may pananagutan sa pananalapi. Kapag naunawaan natin ito, napagtanto natin na ang pagsasarili sa pananalapi ay hindi ipinanganak ng swerte, ngunit ng inilapat na karunungan. Itinuro ni Solomon na ang kasipagan, disiplina at pangmatagalang pananaw ay nagbabago sa anumang buhay,
maging iyon ng isang batang mangangalakal noong sinaunang panahon o isang makabagong manggagawa na naghahangad na magparami ng kayamanan. At kung ilalapat mo ang mga prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago? Sa pagtingin sa mga pinagmulan ng biblikal na kasaganaan, nagiging malinaw na hindi itinago ng Diyos ang mga lihim ng kayamanan. Ang modernong mundo ang huminto sa paghahanap sa kanila. Ang salita ay nagpapakita na ang pabor at karangalan ay kasama ng mga proactive at may layuning ituloy ang karunungan. Ito ang punto kung saan marami ang nagsisimulang gumising sa isang bagong landas, na napagtatanto na ang kaunlaran sa pananalapi ay hindi tadhana ngunit isang proseso ng pagbuo. At habang sumusulong tayo, mauunawaan mo kung bakit itinuro ni Solomon na ang kahusayan ay ang pangalawang hakbang sa paglalakbay na ito. Manatili sa akin dahil ito ay direktang nag-uugnay sa susunod na misteryo na aming ibubunyag. Kapag naunawaan natin na ang Biblia ay pinagmumulan ng kaunlaran sa pananalapi, nagsisimula tayong makita na si Solomon ay hindi lamang nagturo ng karunungan, kundi humiling ng kahusayan. Pinagtibay niya na ang masikap na paggawa at pag-aalay ay nag-aangat sa sinuman sa mga lugar ng karangalan, gaya ng ginawa ni Daniel sa Babylonia. Ang kahusayan ay hindi pagiging perpekto. Ito ay layunin na inilalapat ng may disiplina at integridad. Isipin na ginagawa mo ang iyong mga gawain na parang ikaw ay bago ang mga hari kahit na walang nanonood. Ilang pagkakataon na ba ang iyong pinabayaan sa pamamagitan ng hindi pagtrato sa iyong sariling kapalaran ng may kahusayan? Napakahusay ni Daniel sa ibang bansa dahil pinili niyang maglingkod ng may maunlad na pag-iisip kahit na tila salungat ang lahat. Hindi siya naghanap ng kapangyarihan. Naghangad siya ng karangalan sa pamamagitan ng kahusayan. Kung pagmamasdan ni Solomon ang kanyang gawain ngayon, makikita ba niya ang kasipagan o pagmamadali? Tinuruan ng matatalinong babae noong sinaunang panahon ang kanilang mga anak na kumilos ng may layunin kahit sa pinakamaliit na detalye, dahil alam nila na ang kahusayan ay bumubuo ng isang pamana sa pananalapi. At kung mag-apply ka ng maliliit na dosis ng kahusayan sa loob ng 7 araw, saan kanyan dadalhin? Ipinahayag ni Solomon na sino mang mahusay ay tatayo sa harap ng mga hari at hindi ito isang metapora, nangangahulugan ito ng pag-access, pagkakataon, mga pintuan na hindi mabubuksan ng ordinaryong pagsisikap. Ang kahusayan ay umaakit ng pabor, karangalan at may layuning kaunlaran dahil ito ay nagpapakita ng katapatan sa maliliit na bagay. Ganito isinilang ang tunay na kalayaan sa pananalapi kapag ang bawat aksyon ay naging pagpapahayag ng karunungan sa Biblia. Napansin mo na ba kung paano nagnanakaw ng mga pangarap ang pangkaraniwan? Ilang beses mo na bang pinili ang pinakamababa nang tinawag ka ng Diyos sa higit pa? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahusayan bilang isang non-negotiable na prinsipyo, sinisimulan nating makita na hindi ang trabaho mismo ang pumipigil sa pagdami ng kayamanan, ngunit ang mindset na kung saan tayo nagtatrabaho. Binabago ng kahusayan ang mga simpleng gawain sa mga binhi ng pangmatagalang kayamanan. At kapag pinagsama natin ang kasipagan sa isang pangmatagalang pangitain, sisimulan nating maunawaan ang susunod na turo ni Solomon. Ang problema ay hindi kailanman pera, ngunit ang pag-ibig sa pera. At iyon mismo ang aming ibubunyag sa susunod, manatili sa akin. Kapag naunawaan natin na ang kahusayan ay nagbubukas ng mga pinto at nag-aangat sa sinuman sa mga lugar ng karangalan na inilarawan ni Solomon, napagtanto natin ang isang bagay na mas malalim. Hindi kailanman ang pera ang kontrabida sa kwentong ito. Sa karunungan sa Biblia, ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang master. Si Solomon, isang dalubhasa sa kasaganaan na may layunin, ay nagbabala sa atin na ang tunay na bitag ay nakasalalay sa pag-ibig sa pera
ang tahimik na pagkahumaling na nagpapangyari sa mga tao na isakripisyo ang integridad, layunin at maging ang pamilya. At kung titingnan ni Solomon ang kanyang mga desisyon ngayon, makakakita ba siya ng isang matalinong tagapamahala o isang taong pinangungunahan ng takot sa kakapusan? Sina Abraham, Job at ang mabubuting babae na inilarawan sa kasulatan ay may kayamanan, ngunit hindi sila inalipin ng mga ito. Naunawaan nila na ang kaunlaran sa pananalapi ay isang pagpapala kapag ginagabayan ng karunungan ng Diyos. Napansin mo na ba kung paano nakakabulag ang pag-ibig sa pera, ngunit ang pag-unawa ay nagpapalaya? Ilang beses na ang isang tao ay nagtrabaho hanggang sa pagkapagod na naniniwala na ito ay kasaganaan, samantalang ang Biblia ay nagtuturo ng eksaktong kabaligtaran. Ang pera sa kamay ng mga walang layunin ay nagiging pabigat. Sa kamay ng mga may karunungan, ito ay nagiging isang pamana sa pananalapi. Nakita ni Solomon ang pera bilang isang makapangyarihang mapagkukunan para sa pagpaparami ng kayamanan, pagtulong sa iba at pagbuo ng kalayaan sa pananalapi. Ngunit kapag ang puso ay kumapit sa pera tulad ng isang idolo, isang emosyonal na bilangguan ay ipinanganak na pumipigil sa pangmatagalang paningin. Ang pag-ibig sa pera ay lumilikha ng pagkaapurahan, pagkabalisa at pabigla-bigla na mga desisyon. Ang karunungan sa kabilang banda ay lumilikha ng pagpaplano, disiplina at kalayaan sa pananalapi. Gaano karaming mga pagpipilian ang ginawa mo na hinimok ng pagmamadali, ng hindi namamalayan. Kapag binuksan natin ang ating mga mata sa katotohanan ito, napagtanto natin na ang kaunlaran sa pananalapi ay umuunlad lamang kapag ang pera ay nasa tamang lugar nito, ang isang instrumento. Ang mga nakakabisado sa kanilang pananalapi ay nakakabisado sa kanilang kwento. Nawawalan ng layunin ang mga pinangungunahan nila. At tiyak na sa puntong ito na ang pag-aaral na magsanay ng edukasyon sa pananalapi at pamamahala sa pananalapi ay nagiging mahalaga, isa sa mga haligi na pinakadidiin ni Solomon. Tatalakayin natin ito sa susunod na punto. Manatili sa akin. Kapag naunawaan natin na ang pera ay isang kasangkapan at hindi isang master, sinisimulan nating makita ang kahalagahan ng edukasyon sa pananalapi tulad ng nakita ni Solomon, isang pundasyon para sa kaunlaran sa pananalapi at pagbuo ng pangmatagalang kayamanan. Noong sinaunang panahon, si Jose sa Ehipto ay naging isang halimbawa ng pamamahala sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbabago ng mga taon ng kasaganaan sa seguridad para sa isang buong bansa. Paano kung inilapat mo ang antas ng pananagutang pinansyal sa iyong buhay ngayon? Gaano karaming mga krisis ang maaaring naiwasan sa pamamagitan lamang ng pagpaplano at karunungan sa Biblia? Ang pamamahala sa pananalapi ay palaging isang espiritual na prinsipyo, hindi lamang isang matematikal. Ang matatalinong ina at kababaihan ay nag-organisa ng mga provision, kinokontrol ang mga mapagkukunan at tinuruan ang kanilang mga anak na huwag mag-aksaya. Alam nila na ang pang-araw-araw na disiplina ay nagdudulot ng kalayaan sa pananalapi. Si Joseph sa Egypt ay hindi nag-ipon ng kayamanan dahil sa takot, ngunit dahil sa pangmatagalang pangitain. Nakikita mo ba kung paano ito nauugnay sa itinuro ni Solomon? Gaano kalaki sa iyong buhay pinansyal ngayon ang nakasalalay sa swerte at hindi sa pamamahala? Ilang beses mo nang sinabing, maliit ang kinikita ko, kapag ang tunay na problema ay hindi alam kung paano pamahalaan. Ang edukasyon sa pananalapi ay hindi tungkol sa kumita ng higit pa, ngunit tungkol sa pagpaparami ng iyong natatanggap. Ipinakikita ng karunungan sa Biblia na ang Diyos ay nagbibigay ng mga binhi, ngunit nasa tao ang pagpapasya kung magtatanim, mag-aalaga at mag-aani.
Ang pagpaplano, kasipagan at pagiging maagap ay nagbabago ng maliliit na halaga sa malalaking posibilidad. At kapag inilalapat natin ang prinsipyong ito, nagsisimula tayong bumuo ng kalayaan sa pananalapi ng tahimik, matatag at tuloy-tuloy, gaya ng inirekomenda ni Haring Solomon. At kung inayos mo ang iyong buhay pinansyal sa loob ng 7 araw, ano ang magiging epekto nito? Ang katotohanan ay ang may layuning kaunlaran ay nangangailangan ng kamalayan. Kung walang pamamahala sa pananalapi, ang anumang kayamanan ay dumadaloy sa iyong mga daliri tulad ng buhangin. At tiyak na ang kalinawan na ito ang nagbubukas ng daan para sa susunod na yugto ng paglalakbay, ang kaisipang pangnegosyo na itinuro ng karunungan ni Solomon. Isang mindset na nagbabago ng mga krisis sa mga pagkakataon at mga hamon sa pagpaparami ng kayamanan. Manatili sa akin dahil ang susunod na prinsipyong ito ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling kinabukasan. Kapag naunawaan natin na ang pamamahala sa pananalapi ay ang pundasyon ng kasaganaan, napagtanto natin na si Solomon ay higit pa. Tinawag niya tayo upang bumuo ng isang pag-iisip ng entrepreneurial. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula ng isang negosyo, ngunit tungkol sa pagtingin sa mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang mga limitasyon. Isinisiwalat ng karunungan ni Solomon na ang kaunlaran sa pananalapi ay nangangailangan ng kasipagan, pangmatagalang pangitain, at lakas ng loob na kumilos kahit na tila hindi pabor ang sitwasyon. Paano kung sinimulan mong makita ang iyong buhay bilang matabang lupa naghihintay para sa iyong inisyatiba? Ilang pinto ang nabigo mong buksan dahil naniniwala kang hindi ka pa handa. Sa Kawikaan, inihambing ni Solomon ang matalinong tao sa langgam na hindi naghihintay ng utos, hindi naghihintay ng perpektong kondisyon, ito ay kumikilos. Ito ang esensya ng biblikal na entrepreneurship. Proactivity. Hindi na hinintay ni Jose sa Ehipto na bumuti ang panahon. Naghanda siya bago ang krisis. Si Daniel sa Babylon ay hindi humingi ng pagkilala, naging mahusay siya sa lahat ng kanyang ginawa. Tiniyak ng matatalinong kababaihan noong nakaraan ang kabuhayan at seguridad para sa kanilang mga pamilya gamit ang pagkamalikhain at pananaw. At ikaw, ilang beses kang nabigo na kumilos, umaasa lamang sa katatagan. Ang biblikal na kaisipang pangnegosyo ay hindi nagpaparomansa ng walang kabuluhang pagsisikap. Ito ay nag-uugnay ng layunin sa masigasig na trabaho. Ang mga taong nakikita ang pera bilang isang kasangkapan at hindi isang bilangguan ay natututong paramihin ito ng matalino. Nilinaw ni Solomon na ang disiplina at pananagutan sa pananalapi ay kasama ng mga taong gumagawa ng kayamanan ng may layunin. Ang aktibong paggawa ay nagbabago ng anumang simpleng kasanayan sa isang mapagkukunan ng pagpaparami ng kayamanan. At kung ilalapat mo ang mindset na ito sa loob ng 7 araw, anong mga bagong landas ang maghahayag ng kanilang mga sarili? Kapag gumawa tayo ng puwang para sa pag-iisip na ito sa pagnenegosyo, napagtanto natin na kahit ang mga paghihirap ay nagdadala ng mga disguised na pagkakataon. Ang mga krisis ay hindi mga hadlang, ngunit mga pagsubok sa paningin. Si Solomon at ang mga dakilang halimbawa sa Biblia ay nagpapakita na ang pinakamalalim na paglago ay nangyayari ng eksakto sa mga sandaling ito. At kaya naman, sa susunod na punto, makikita mo ang mga krisis bilang mga binhi ng isang bagong yugto ng iyong kalayaan sa pananalapi. Manatili ka sa akin dahil dito talaga maaaring magbago ang takbo ng iyong kwento. Kapag nabuo natin ang isang pag-iisip ng entrepreneurial batay sa karunungan sa Biblia, nagsisimula tayong makakita ng mga krisis mula sa ibang pananaw, hindi bilang isang wakas, ngunit bilang isang banal na pagtawag.
Sinabi ni Solomon na ang matalino ay hindi gumuho sa masamang araw dahil naiintindihan nila na ang bawat kahirapan ay isang pagkakataon na umunlad, ayusin ang landas at pinuhin ang kanilang pangmatagalang pananaw. Si Daniel sa Babylon ay sinubok ng maraming beses, ngunit ang bawat krisis ay humantong sa kanya sa mas mataas na antas ng karangalan. Paano kung ang mga krisis na kinakaharap mo ngayon ay talagang mga nakatagong pinto? Ilang pagkakataon na ba ang hindi mo pinansin dahil nakita mo lang ang problema? Si Jose sa Ehipto ay patunay din nito. Ipinagbili, ipinagkanulo at kinalimutan, binago niya ang bawat paghihirap sa isang lakas. Hindi siya nagreklamo, siya ay lumaki. Ito ang kakanyahan ng may layunin na kaunlaran sa pananalapi. Gamit ang kung ano ang masakit upang bumuo ng kung ano ang nagpapalakas. Malalim itong naunawaan ng matatalinong babae noong sinaunang panahon. Sa panahon ng kakapusan, inayos nila, nilikha at muling inayos ang kanilang sarili. At ikaw, ginamit mo ba ang iyong mga krisis upang umunlad o mawala ng pag-asa? Gaano karami sa karunungan ni Solomon ang nailapat mo kapag ang lahat ay tila hindi na makontrol? Ang katotohanan ay ang mga krisis ay nagpapakita kung sino tayo at nagpapakita sa atin kung saan natin kailangang ayusin ang ating disiplina, kasipagan at pananagutan sa pananalapi. Pagdating ng unos, lumulubog ang walang ingat, ngunit tinatasa, pinaplano at sumusulong ang matalino. Alam ni Solomon na ang pagkakaiba ng mga lingkod at mga hari ay nasa kung paano nila nahaharap ang mga paghihirap. Ang krisis ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Paano kung nakita mo ang bawat hamon sa pananalapi bilang pagsasanay para sa iyong kalayaan sa pananalapi? Gaano karaming kayamanan sa hinaharap ang maaari mong itanim ngayon nang hindi mo namamalayan? Dito natin napagtanto na ang biblikal na kasaganaan ay hindi binuo lamang sa mga pamamaraan, ngunit sa isang panloob na saloobin. Ang mga krisis ay nangangailangan ng lakas ng loob, pananaw at aktibong pananampalataya. Hinuhubog nila ang pagkatao, pinalalawak ang kakayahan at inilalahad ang lakas na inilalarawan ni Solomon sa Kawikaan. At kapag nagtagumpay tayo sa isang krisis ng may integridad at layunin, narating natin ang pinakamalalim na prinsipyo ng lahat, umunlad sa pagkakahanay sa Diyos. At iyon mismo ang aming ibubunyag sa susunod na punto. Manatili sa akin dahil ang huling hakbang na ito ay ang puso ng may layuning kayamanan. Kapag naunawaan natin na ang mga krisis ay humuhubog sa panloob na lakas at lumalawak ang ating pananaw, nalalapit natin ang pinakamalalim na pundasyon ng karunungan ni Solomon, kaunlaran na may layunin. Hindi kailanman pinaghiwalay ni Solomon ang kayamanan sa espiritualidad. Para sa kanya, ang pinansyal na kaunlaran ay bunga ng integridad at pagkakahanay sa Diyos. Alam niya na ang kayamanan na walang layunin ay isang pasanin, ngunit ang kayamanan na may layunin ay pagpapalaya. At kung titingnan mo ang iyong mga desisyon ngayon, malalaman mo ba ang layunin o mabuhay lamang? Ilang beses ka nang naipon nang hindi nagtatanong kung bakit ang biblikal na kaunlaran ay isinilang kapag pinagsama natin ang kasipagan, pangmatagalang pananaw, disiplina at pananagutang pananalapi na may pananampalatayang gumagabay sa bawat pagpili. Si Jose sa Ehipto ay umunlad upang iligtas ang isang bansa. Si Daniel sa Babylonia ay lumaki upang maimpluwensyahan ang mga hari. Ang matatalinong babae ay umunlad upang suportahan ang kanilang mga tahanan at turuan ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at pag-unawa. Ang kaunlaran ay hindi tungkol sa pagkakaroon, ito ay tungkol sa paglilingkod. Napansin mo na ba kung paano hindi nagbibigay ng kayamanan ang Diyos sa mga hindi alam kung ano ang gagawin dito? Paano kung ang lahat ng naranasan mo sa ngayon ay paghahanda para sa isang bagay na mas malaki?
Paulit-ulit na sinabi ni Solomon na ang tunay na karunungan ay isang punong kahoy ng buhay at sino mang yumakap dito ay nakasusumpong ng karangalan, pabor at may layuning kasaganaan. Nangangahulugan ito na ang pangmatagalang kayamanan ay hindi binuo lamang sa edukasyon, sa pananalapi o mga diskarte sa pamamahala, ngunit sa isang maunlad na pag-iisip na nakaugat sa pananampalataya. Ang pera bilang kasangkapan ay ginagampanan lamang ang tungkulin nito kapag ginagabayan ng banal na layunin. At kung ilalapat mo ang mindset na ito sa loob ng 7 araw, ilang pinto ang magbubukas, gaano karaming kalayaan sa pananalapi ang maaari mong simulan upang bumuo. Sa pag-unawa sa prinsipyong ito, napagtanto natin na ang kaunlaran na may layunin ay hindi tadhana. Ito ay isang pagtawag. Ito ay namumuhay tulad ng isang hari, hindi isang lingkod. Ito ay ang pagtingin sa pera bilang isang mapagkukunan upang i-multiply ang epekto, legacy at pagbabago at hindi lamang para sa kaligtasan. At tiyak dito na nagising ang marami sa isang ganap na bagong paglalakbay. Ang paglalakbay ng paglalapat ng lahat ng naitala ni Solomon para sa mga nagnanais na baguhin ang kanilang sariling kwento. Manatili sa akin dahil ngayon ay handa ka na para sa konklusyon. Ngayong napagdaanan mo na ang walang hanggang mga prinsipyo ng karunungan ni Solomon, huminto sandali at tingnan ang sarili mong buhay pinansyal. Ilang mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw, walang karunungan. Gaano karaming mahahalagang desisyon ang ginagawa mo dahil sa pagmamadali, takot at pag-ibig sa pera at hindi ng pangmatagalang pangitain na itinuro ni Solomon. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-iipon ng karunungan? Ito ay mga tanong na tumutukoy sa mga tadhana, hindi lamang mga budget. Pag-isipan ito. Ilang taon mo nang hinabol ang mga sweldo, trabaho, gawain at mga kagyat na bagay nang hindi nalalaman na sinusubukan ng Diyos na turuan ka ng mga prinsipyo ng kaunlaran ng may layunin. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili? Makakakita ba siya ng disiplina o kawalang tatag? Makakakita ba siya ng pamana sa pananalapi o mabuhay lang? Aling panig ng kasaysayan ang gusto mong mapunta, ang panig ng mga nag-iipon ng yaman o ang panig ng mga nagtatayo ng kinabukasan? Nilinaw ng Biblia na ang kaunlaran sa pananalapi ay hindi para sa mga naghahanap ng mga shortcut, kundi para sa mga naghahanap ng karunungan. Ang pera bilang isang kasangkapan ay dumarami lamang sa mga kamay ng mga may kasipagan, integridad, pagpaplano, at pananagutan sa pananalapi. Nabubuhay ka ba para mag-ipon o mag-iwan ng legacy? Ikaw ba ay lumalakad bilang isang lingkod o bilang isang hari? At mas malalim, nabubuhay ka ba para sa iyong sarili lamang o para magkaroon ng epekto? Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag sayangin ang paggising na ito. Ilapat ang payo ni Solomon, humanap ng karunungan bago maghanap ng pera, bumuo ng tahimik na kayamanan, kayamanan na may layunin, kayamanan na nakahanay sa Diyos. At kung naniniwala ka na ang karunungan sa Biblia ang tiyak na landas tungo sa tunay na kasaganaan, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell at sundan ang mga paparating na video dahil walang lihim na dapat mawala. Panoorin din ang inire-rekomendang video dito at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa matatalinong pagpapasya, isang makaharing pag-iisip at isang walang hanggang pamana. Magkomento dito, pinipili kong umunlad ng may karunungan. Gusto kong makita kung sino ang determinadong baguhin ang sarili nilang buhay